Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Sa mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Sister Edelwisa Makuha from CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Judges 3:16-26 at pinamagatang Ehod's Daring Assassination of Eglon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng magandang mensahe na ito. Nawa po, bigyan niyo po kami ng karunungan sa mensahe pong ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dumako sa mensahe na ibinigay ng ating Panginoon na matatagpuan sa Judges 3 verse 16-26. Si Ehud ay gumawa ng isang tabak na magkabilay talim at 1.5 metro ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang hita sa loob ng kanyang damit. Dinala nga ni Ehud ang mga buwis ng Israel kay Haring Eglon na isang napakatabang lalaki. Nang maibigay na ni Ehud ang mga buwis, pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito. Ngunit pagdating sa may mga inukit na bato na malapit sa Gilgal, nagbalik si Ehud sa hari at sinabi niya rito, "Kamahalan, mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo." Dahil dito, sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, "Iwan ninyo kami," at umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehud sa kinaupuan ng hari sa malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo at muling sinabi, "May pinapasabi po sa akin ng Diyos para sa inyo." At nang tumayo ang hari, binunot ng kaliwang kamay ni Ehud ang kanyang tabak na nakatago sa kanyang kanang hita at itinarak sa tiyan ng hari. Bumaon pati ang hawakan ng tabak at ito ay natakpan ng taba. Hindi na binunot ni Ehud ang patalim dahil tumagos ito hanggang likuran ng hari. Paglabas ni Ehud, isinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto, kaya inisip nilang nagbabawas ang hari. Hindi nila binuksan ang pinto at naghintay na lamang sila sa paglabas. Nabot na sila ng pagkainip ngunit hindi pa lumalabas ang hari. Kaya binuksan na nila ang silid nito at nakita nilang patay na ang hari at nakahandusay sa sahig. Samantala, malayo na ang narating ni Ehud habang nag-iintay ang mga lingkod ng hari. Nakalampas na siya sa mga inukit na bato at tumakas papuntang Shera. Narito po ang summary na tungkol sa mga verses na ating binasa. Ang una, ang setup. Ang Israel ay nasa ilalim ng pang-aapi sa loob ng 18 years. Ang mga Israelita ay sakop ni Eglon, ang hari ng Moab, na ay nilalarawan na may isang tiyak na katangian. Siya ay isang taong napakataba. Ang mga Israelita ay nagpadala ng tributo, malamang na mga buwis o mga kalakal, kay Eglon at pinili nila si Ehud, isang kaliwete mula sa tribo ni Benjamin, upang iligtas iyon. Pangalawa, ang lihim na sandata noong unang panahon, ang kaliwete, ay kadalasang kasing kahulugan ng natatangi o kahit na pinaghihigpitan sa kanang kamay. Nagbigay ito kay Ehud ng tactical na kalamangan. Gumawa siya ng isang tabak na may 2 patalim na mga 18 pulgada ang haba. Itinali niya ito sa kanyang kanang hita sa ilalim ng kanyang damit. Karaniwang hinahanap ng mga gwardya ang kaliwang hita kung saan bumunot ng espada ang kanang kamay. Kaya malamang na nakalusot si Ehud sa seguridad ng hindi natukoy. Pangatlo, ang lihim na mensahe. Pagkatapos may bigay ang tributo, pinaalis ni Ehud ang kanyang mga kasamahan at bumalik sa Eglon na mag-isa. Sumandal siya at bumulong. "May lihim akong mensahe para sa iyo, o hari." Palibhasay naiintriga, pinaalis ni Eglon ang kanyang mga tagapaglingkod na iniwan silang dalawa sa malamig na silid sa bubong ng palasyo. Pang-apat, ang assassination habang si Eglon ay bumangon mula sa kanyang trono upang marinig ang banal na
mensahe. Inabot ni Ehud ang kanyang kaliwang kamay, hinugot ang punyal mula sa kanyang kanang hita at itinutok ito sa tiyan ni Eglon. Ang teksto ay nagiging hindi kapani-paniwalang naglalarawan dito. Dahil si Eglon ay napakalaki, ang taba ay sumara sa talim at wala sa sugat. Hindi man lang huminto si Ehud upang bunutin ang espada. Pasimple siyang lumabas sa pinto. Nilak ang mga ito mula sa loob at tumakas sa balkonahe. Maraming taon ang nakalipas mula nang unang tumapak ang mga Israelita sa lupang pangako. Matagal nang patay si Moises at ang kahaliling si Josue. Dahil sa kawalan ng gayong mga lalaki may pananampalataya, mabilis na humina ang pagpapahalaga sa dalisay na pagsamba. Sinimulan pa man din ng mga Israelita na maglingkod sa mga Baal at mga sagradong poste. Bunga nito, pinabayaan ni Jehovah ang kanyang bayan na mahulog sa mga kamay ng mga taga-Syria sa loob ng 8 taon. Nang magkagayoy, nananawagan ng tulong ang mga Israelita sa Diyos. Siya na may nakinig ng buong kaawaan. Nagbangon si Jehovah ng isang hukom, si Otniel, upang iligtas ang kanyang bayan. Dapat sana'y natuto ang mga Israelita ng isang saligang katotohanan mula sa mga pangyayaring ito. Ang pagsunod kay Jehovah ay nagdudulot ng mga pagpapala, samantalang ang pagsuway ay nagbubunga ng mga sumpa. Sabi sa Deuteronomio chapter 11 verse 26 to 28. Gayunman, nabigong matuto ng ganitong aral ang bayan ng Israel. Pagkatapos ng 14 years na yugto ng kapayapaan, muli na naman nilang iniwan ang dalisay na pagsamba. Pananampalataya sa Diyos ang nagpakilos kay Ehud. Hindi siya espesipikong binabanggit sa Hebreo Kabanata 11 bilang isa na sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumipig sa mga kaharian sa labanan. Naging magiting sa digmaan, lumaig sa mga hukbo ng mga banyaga. Gayunpaman, inalalaya ni Jehovah si Ehud, yamang siya'y kumilos ng may pananampalataya at iniligtas ang Israel mula sa mapaniil na kapangyarihan ni Haring Eglon. Ang lakas ng loob ay isa sa mga katangian ni Ehud. Kinailangan maging malakas ang kanyang loob upang mabisang magamit ang isang literal na tabak. Bilang mga lingkod ng Diyos sa kasalukuyang panahon, hindi tayo humahawak ng gayong tabak. Eksperto si Ehud sa paggamit ng kanyang sandata. Tayo rin naman ay kailangan maging bihasa sa paggamit ng salita ng Diyos habang nangangaral tayo ng mabuting balita. Ayan, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aral na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito, na naway na maging aral at pagpapala ito sa amin. At maraming salamat din po sa pagtutuwid sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ay dinadalangin namin sa inyo na may mataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga.